Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, ano tayo na? Quick video lang tayo sa crypto market, no? So, again, okay. So, range high, meron tayong range low, no? Ngayon, meron tayo dito, yung deviation natin, then reclaim, then pump, no? So, meron tayo ngayong equal highs dito, no? So, meron tayong 4 equal highs, no? Okay, so ngayon mga tol, no? So, nagkaroon tayo ng drop o retest nitong range low, no? Which is valid range pa rin, no? Pag sinabi natin valid range, no? So, kung nagkaroon tayo ng daily close above nung range low, I think magkakaroon tayo ng bounce papunta either mid area, I think this is the mid area, or i-take out tong range, no? Pabalik sa range, no? So, still looking bullish sa akin, no? So, meron tayong low dito. Tinake out and then nag-close tayo. Pero medyo weak, no? Wala tayong nakitang medyo malakas na bounce. So, is it mabibreak na ba tong low? So, invalidation ng range na to ay yung pag na-break tong low, no mga tol? Pag na-break tong low. Okay, so invalidation ng range na to, no? Pero tandaan nyo po pag range, meron tayong range high and meron tayong range low. As long as hindi na break tong area na to, valid yung range. So, nag-close yung daily candle, dalawang daily candle above nung range na to or range low. Hence, for me, still bullish, no? Ngayon, still weak. Weak, ano? What do you mean by weak? Walang interest yung market to buy in this area, no? So, are we gonna see lower prices o ano na ba mangyayari, no? But ito yung maganda dyan, no? Habang dumudugo itong si Bitcoin, itong mga altcoins natin ay nagpapakita ng relative strength, no? What do you mean by relative strength? Nagpapakita siya ng paano ba ito sabihin? Mas malakas siya kaysa kay Bitcoin. So, habang dinudugo ang Bitcoin, ang altcoins natin ay hindi nag-aanong tinatablan, ano? Kumbaga martyr na, no? So ngayon, no? Dito tayo sa range low natin, dito sa ito total 3, no? Pag sinabi natin total 3 para sa mga bago, itong total 3, ito yung market cap ng altcoins, ano? So, okay, so ito yung nakikita kong range for now, no? Kasi past few weeks, ito yung nakikita kong range, no? So, nung wala pa tong area na to. So, wala pa tong area na to, no? So, kaya ako nagko-call ng expansion. Kasi nakita nyo naman, nagkakaroon tayo ng build-up, paangat nung range, no? Which is very bullish for me, no? Pero, nung nag-reclaim, nag-pump. Pero, ano nangyari? Nagkaroon ng rejections. Pero, sa rejection na ano yung nagawa? Ano yun nakuha? Liquidity or pera, no? Okay, still very bullish for me, no? Very bullish para sa akin, no? Okay? So ngayon, so ito na ngayon yung nakikita kong range, no? So yan na yung nakikita kong range. Ngayon, na-take out na tong lows na to. So, pero may natitira pa tayong low dito, no? So, pwedeng isa pa, okay? At yun yung magsilbing deviation, no? So, pwedeng isa pa, pwedeng isang bagsak pa, and then magkaroon na tayo ng reversal, no? And then, ito na yung tinatawag natin local bottom, no? Bottom, okay? So, pwedeng ganun, or pwedeng ito rin. Dahil nasa range tayo, pwedeng yan na rin yung bottom, pero I highly doubt kasi walang squeeze na nagaganap. Habang walang squeeze o shakeout na nagaganap, still mabigat pa rin yung market, no? So, kailangan magkaroon ng fear, no? Okay? Kailangan magkaroon ng shakeout. Okay? So, yun yung nakikita natin, ano? Pero, syempre, hindi naman porket ganyan, lahat ng altcoins babagsak ng ganyan. There are several altcoins na nagpapakita na agad ng strength. Syempre, forward-looking yung market, kailangan dun tayo sa mga coins na may strength or interested yung market, pasukan sila. So, okay? So, yan yung halaga kung bakit tayo may watchlist management at yan yung tinuturo ko sa tutorial. No? So, makikita mo kasi kung nasan ba yung liquidity ng market. Majority or nasan yung strength. Okay.
So, Ethereum, okay, still ganun pa rin. Ganun pa rin, ano? So, gaya ng sabi natin, meron tayong range low dito sa area, no? Ito yung range low. Okay, I'm not fully convinced na itong low na to, yung bottom. O ito yung tinatawag nating yung test ng range low. I'm not convinced yet, no? Kasi to ganito. Pwede kasi ito, may selling climax tayo dito, di ba? Tapos nasa range low. So pwedeng ito yung successful test ng range low or hindi pa. Pwedeng hindi pa kasi ito rin, no? Nakita mo naman dito, di ba? Hindi na nangyari. Another low. Pwede ulit mag-isang low yan para mas malinis, no? Meron din tayo dito. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito. Order block ba yan o ano man. So, yun yung nakikita ko, no? So, yun yung nakikita ko kay Ethereum. No? So, isa pa. Kung hindi man, makikita naman natin yan sa weekly or weekly time frame or yung code plots na nasa system ko, no? So, anong ibig sabihin ko nun? So, for example, ito. Makikita ko naman yan. Makikita naman natin yan kung magkakaroon tayo ng reversal, no? So, Ethereum tayo. Ethereum. Okay. So, ito yung nakikita natin. Ito yung range. Pwede rin, ito kasi range low, no? Pero mas maganda ito kasi tatlong touch, no? So, ito yung nakikita kong range low and then tong range high. Nagkaroon na tayo ng test. Di ko alam kung ito na yung bottom para magkaroon tayo ng rip up pataas, no? So, ang masasabi ko lang dyan, okay? At near bottom na tayo or isa pang bagsak which is hindi na ganun kalaki, no? So, ngayon, paano ko yan trade, okay? So, meron tayong lows dito, no? Meron tayong lows dito. Makikita mo yan sa code plots, no? Meron tayong lows dito. Okay. Dinawan lang natin para makita nyo sa video, no? Meron tayong lows dyan, no? Meron tayong lows dyan. So, pag tingnan mo dito, yan, may lows. Okay? Yan, may lows. Meron tayong lows. And then, meron din tayong highs, no? Yan. So, meron tayong range, no? Na ngayon, meron tayong reclaim. Which is around previous week low. Okay? But, no strength. Bakit? Weekly open. Ito mo weekly open. Meron ko nakita weekly open. Monday high. Ano nangyari? Rejection, no? So, pwedeng maganyan yan, then ma-reject ulit. So, pwedeng mag-create yan dito ng liquidity, and then take out tong previous week low, and then tsaka siya umangat. No? So, pwedeng ganon. Next week, hindi naman kailangan ngayon, pwedeng next week, ano? Mas maganda kung next week kasi nag-create na to ng deviation, no? So, pwedeng maganyan, and then next week, pwede, no? Abangan natin sa weekly open next week. Yun yung nakita ko Ethereum. Or, worst scenario, itirahin ulit tong low, which is panibagong low na naman. So, another adjustment na naman tayo. Ano? Pero sa tingin ko, ito na yung low. Sa tingin ko lang ito na yung bottom, local bottom. And then, once mag-hold tong area na to, yan, yung area na yan, mag-hold yung area na yan. Okay, so nakikita ko ganito. Di ba, makikirate yan ng ganito. Okay, ulitin natin para malinis. So, okay, hulaan natin. What do you mean hula? Wala akong sinasabing hula-lysis, Huhulaan natin yung gagawin niya. O kumbaga, i-anticipate, no? So, okay, so ganito. For example, ito. Mag-create yan ng liquidity dito, no? Pwedeng mag-bounce pang isa. Pwede, no? And then, mag-create ngayon yan ng low dito. So, pwedeng gawin yan ay take out to. Pwede niyang parang ganito gawin niya, no? Yan. Pwedeng ganyan. And then, isa pa. And then, bingawin. Then, reclaim. Mag-create ngayon ng liquidity yan sa baba. And then, magdire-diretso na pataas. So, ganun yung gagawin nun. Bakit? Ganun po mag-engineer ng liquidity, ano? Ganun mag-engineer ng liquidity. Okay? Kasi, andito yung low, no? So, andito yung low. Okay? So, kailangan mag-hold yan. Kaya nakita mo, ito yung level sa previous week low. So, ganun yung mangyayari dyan, no? Kasi hindi yan gagalaw ng walang liquidity. So, kung paano yan i-engineer, okay? So, meron tayo ditong high, no? And then, possible mag-create pa ng isang high,
Okay? Mag-bounce lang yan, mag-range. Siyempre, magkikreate yan dito ng low. O sabihin natin kahit dito lang. Kung ito na yung bottom ngayong gabi, pwedeng naman bumaba hanggang previous week low, mag-create yan then mag-create ng liquidity yan. So, pwedeng mauna dito, then i-test tong low, and then magdire-diretso, pataas. Pwedeng next week mangyari yung pataas na yun. Abangan natin sa weekly open. Okay? So, yun yung nakikita natin, ano? So, ito po ginagawa yung top-down analysis na habang nakatingin sa screen, ano? So, hindi mo na kailangan pupunta ka sa daily, pupunta ka sa 4 hours, pupunta ka sa 1 hour. Nawawala yung sense na nakikita mo lahat sa isang tingin na palang. Yan yung tinatawag natin observation hacking, no? So, hindi natin kailangan ng kapangyarihan, kailangan natin ng subscription sa TradingView, tol, no? So, kailangan natin subscription, hindi natin kailangan ng observation hacking, no? So, ng kapangyarihan. Pero yan yung observation hacking tinatawag natin. Okay? So, yun yung sa Ethereum. Ngayon, bigyan ko kayo ng konting binabantayan ko sa alts para makasabay kayo, no? So, sa alts naman, ito yung nakikita ko, tol. Okay? Una, PopCat, no? So, pinost ko na to at nag-pump ng hinayupak, no? Hindi ako pinapasok. Pero, I'm not convinced na diretso na to paangat. Okay? So, for expansion. So, meron tayong nakita dito, downward movement. And then, nagkaroon tayo ng support area dito. So, support area, nagkaroon tayo ng deviation. No, nagkaroon tayo ng deviation, din ng reclaim. Sabi ko, pag reclaim, nag-pump na nga. Pero hindi ako nakapasok. Bakit? Hindi ko na-expect na ganito kalakas yung volume niya, no? So, hindi ko siya na-expect na ganyan kataas ang volume. Pero ito yung deviation area niya, which is halos dikit lang sa previous week low niya. Hence, nagpakita siya ng malakas na strength, kaya ako nasabi na possible. Nag-pump na nga. Ngayon, okay, pwede siyang mag-retest dito sa range low. No? Pwede niya retest tong range low and then magkakaroon ng expansion, no? So, yun yung inabangan natin. Okay, so pwede niyang i-retest to. Meron tayo dito. Hindi ko alam kung ang tawag yan. Order block ba yan o ano man. O pwede niyang i-test tong support, no? So, ganoon lang ka basic. Basic, no? Ngayon, sabihin mo, mababa RR na, hindi Nasa 30:1 ang tinitingnan ko dyan. Imagine, mag-invest ka 1,000, 30,000 US. Buhay ka na nun. Nasa 1 taong ka ng buhay nun. 30,000 US, magkano yun? Tingnan natin. 30,000 US multiply 58 1.7 mil. Tingnan natin kung kaya natin sa 30:1 to. Paano yan? Paano? Ganito, naturo ko lang konti. Paano naman yan i-execute para magkaroon ng ganun? Okay. So, una, kailangan manipis stop loss mo. Siyempre, hindi ka So, ano yung nakikita ko dyan? Nakita mo to? Ito yung deviation and dito yung support. So, possible, ganito gawin natin. Okay. Kung mag-long tayo, yan, wait tayo dito, no? At least dito, yan. And then, sa low, dito. Okay, and then, expect tayo na expansion. Okay, meme coins to, kaya malayo-layo mararating nito, no? Or, habang umangat, for example, ito, hindi naman habang bumaba, for example, ito bumagsak. So, nag-expect tayo ng retrace. Kung hindi mag-retrace, wala akong magagawa. Hindi ko ito mapapasukan. Ayoko ng ganun. Kung pasukan ko man siguro, hindi mataas yung RR reward. RR, no? Medyo baka 6:1, 10:1 lang yan, no? Pero kung magre-retrace yan, itetest tong range low, yes. Okay, mapapasukan natin maganda RR niyan. Ngayon, marami tayo dito. Meron tayong quarterly open, yearly open. Pag tinest niya yan, which is, pero sobrang lakas ng volume, pero medyo alanganin pasukin niya yan, no? Medyo alanganin. Kasi sobrang lalim niyan kapag ganyan yung retest, no? Pero malalaman natin. Wala naman imposible, no? Okay, or previous month low, pwedeng dito sa previous month low, or pwede sa monthly open and then mag-retrace. Depende, no? So, panipisan ng stop loss, pagandahan ng RR, no? Pagandahan ng pasok, no? So, yun yung nakikita ko kay PopCat, no? Sobrang linaw nito ni PopCat. Ito yung pinaka nakikita ko magandang chart sa lahat, no? So, okay. Ito yung nakikita ko magandang chart sa lahat. Itong si PopCat. Okay. After ni PopCat, ano pa yung nakikita kong maganda? Okay. Meron tayong Pepe, no? Pepe naman, itong Pepe naman, siguro ito yung mga klase ng trade na hindi mo siya kailangang i-risk ng malaki. Bakit? Kasi wala siya sa range, no?
ito yung tinuturo ko palagi. Kapag wala sa range yung isang trade, ang hirap pasukan lagi ng stop loss. Hindi manifest yung malalagay mong stop loss dyan. For example, ito, kung nakapasok ka dito, manifest ang stop loss mo, pero andito ka na sa expansion eh. Retest lang to ng range na to. Kung pag nag-hold tong range ha, which is dating resistance, magiging support, okay, goods yan. Stop loss mo andito, ang layo. Ano, mahirap siyang pasukan. Yun yung sinasabi ko. Pero kasi dito, range to, no, kabisado natin kung paano to gumagalaw, no? Okay, nakita nyo kanina, yung kay Popcat, no? Ito yung, parang ganito lang yun eh. Deviation, then nag-pump, and then nag-create ng liquidity dito, and then nag-retest, okay? Squeeze yung mga late longs, and then boom, no? Dire-diretso, no? Nag-run na, stop runs, no? So, yun. So, yun yung mga nakikita natin, ano? Kaya ito, no? Ito, pangit yung ganitong pasukan, ano? Ngayon, unless i-retest tong area na to, then mag-hold, pwede, no? Pwede natin pasukan to ng medyo, pero hindi na ganoon kataas yung risk. Compare natin kay Popcat na ganda ng itsura ng chart niya, no? Okay, ano pa? Si Ondo, same with Ondo. Ondo is nasa expansion phase. What do you mean expansion phase? Ito, expansion, and then nagre-retest. Nire-retest yung range which is dating resistance, naging support. Okay? So, looking good. Looking good, no? Looking good, no? So, yun, ay maganda kung sakali man mag-retest tong previous week mid ito. Okay, previous week mid ito. Yan. And then, malalaman natin, syempre, habang bumabagsak, hindi mo naman papasukan yan eh. Papasukan mo yan once na umangat, tumayo yung price, no? So, hindi natin sinasalo yung kutsilyo, no? Okay, ano pa? Breadth looking good, no? Looking good din yung breadth. Ang problema lang dito sa breadth, okay? So, meron ganitong mga price action na hindi nagtutuloy agad kasi bitin pa sa liquidity. What do you mean bitin pa sa liquidity? Natam dito, nag-create siya ng high. Nag-create ng high. And then, nag-create siya ng low. Nag-create siya ng internal high. Then, nag-create siya ng low. No, ng new low, no? Ngayon, pwede siyang magkaroon ng, di ba, high ulit to. So, pwede siyang bumuo ulit ng isang low as deviation, and then mag-reclaim, no? Kasi medyo, parang 4 weeks retracement lang to eh, no? Kung mag-hold tong area na to, previous week mid, okay, possible mag-expand na ulit. Okay? So, hindi niya na kailangan ng mahaba-habang reaccumulation, no? So, yun yung nakita ko, breadth, no? Hindi ko napasukan to nung nag-retrace dito, tapos nag-pump, no? Hindi ko napasukan, but that's okay, no? Hindi naman kasi lagi nakabantay tayo sa chart, no? Minsan, nami-miss talaga natin opportunities, we make it better na lang sa susunod, no? So, ngayon, ano na susunod? TRX medyo late na tayo, no? TRX looking good. Why TRX looking good? So, ganito, ito yung nakita ko kasi kay TRX. Meron tayong range low. Then, meron tayong range high. Okay. Nagkaroon tayong deviation. Nag-pump, nag-retest, and then, yan. Sayang, no? Gano'ng kalaki pera mo na sana kung napasukan mo to from here to the upside, no? So, medyo late na. Pagka kasi late na, hindi na ako pumapasok kasi ang hirap lagyan ng RR niyan. Lagyan ng okay. So, Arcam looking good as well. Okay, nagkaroon na tayo ng ito yung support, major support. Meron tayong range low. And then, meron tayong range high. No? Meron tayong deviation, meron tayong support, and then meron tayong pera, and then ngayon, pera din to, no? Okay, so nagkaroon tayo ulit ng reclaim. So, intra-week level, looking good. Nakita mo previous week, mid and weekly open, nagkaroon tayo ng bounce. So, pwede siyang mag-expand ng konti, no? Take out tong pera dito. Okay, and tingnan natin kung gagawin niya ngayon linggo to o next week. Okay? So, ganun yung timing niya, no? So, yun yung muna yung mga altcoin. Siyempre, kayo pa rin, kailangan yung tingnan kung ano yung magiging reaction ng mga
coins sa bawat movement ng price sa weekly level. So, konting ingat at syempre, aral lang ang aral, no? So, yun lang mga tol, no? Again, sa mga gustong sumuporta sa channel, please download yun yung link ng exchange kung wala pa kayong exchange. And then, sa mga gustong matuto ng sistema ko, yun pa din, andun pa rin tayo sa Supremo Range concept natin for 59 only, no? So, yun lang. God bless.